So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, pangatlong battle review natin sa PSP. At sa pagkakaalam ko 6 battles lang naman yung nandito sa unang event ng PSP. So ngayong araw nakatatlo tayo, ito yung pangatlo natin. So 3 battles na lang yung re-reviewin natin as time goes by. So excited pa rin ako kasi mga mabibigat pa yung natitira, no? Badang K-Ram, Jonas Andy G, Rapido, tsaka Poison, di ba? Yun pa yung natitira. Inuna ko lang talaga yung mga gusto ko, yung Lanceta Zaki, Apex MZ, tsaka Pistolero Akata, kasi yun yung pinaka nag-trending talaga sa Facebook noong time na yun. So ngayon, Lanceta versus Zaki. Wait lang. Lanceta versus Zaki. Magandang match-up, no? Magandang match-up kasi parehas silang may malakas na boses. Then, tignan natin, no? Kung anong klaseng Lanceta ba yung nagpakita dito. Kasi alam ko talo si Zaki dito, no? So, nakaka-excite kung paano, ano yung mga bara, ano yung mga masasakit na salita yung nangyari. Or maririnig natin. So, yun. Let's go. Lanceta versus Zaki. Umpisa na natin to. Ito yung pangatlong review natin sa PSP, no? 3 out of 6 battles. Let's go. Let's go. Let's go. Pinili niyang mauna ang sarili niya. Happy birthday, Zaki! Round 1! Pangil sa pangil! Sa pangil yan! Bagong liga! Sobrang solid na mga match-ups. Phoebus, grabe ka. Unang salang ko pa lang, tinapat mo ako agad dito kay Senior Aguila. Sobrang daming kamukha nitong bonjing na batak. Puta, kamukha niya rin, pati yung Boy Scout doon sa app. Kamukha niya rin. Boy Scout doon sa app, yung movie na app, yung bata doon. No. Okay. Si G. Romano, nung nag-addict at nasa terminal na siya ng aeroplano. Hindi yan hoax, malinaw evidence. Kamukha niya rin pati yung North Korean president. Alam niyo kung bakit ang dami niyang kamukha? Well, isa yang symptom. Ganyan talaga magkaka-look-alike mga may Down syndrome! Ngayong gabi, makikita nyo kung paano ma-destroy itong unemployed na Chinese boy. Pamilyar ba kayo sa HoloRhymes? Yan yung stilong pinauso ng mga homo guys na mahilig. Pamilyar ba kayo sa HoloRhymes? Yan yung stilong pinauso ng mga homo guys na mahilig magpa-sodomize. Sabi niya kay Sayad, kaya bugbog, bas-bas, napasad-sad, napakud-kud. What the fuck? Tang-ina, Lance, galing mo naman. Lance, kaya rin yun gawin ni Badang. Holo versus slant, di na-surprise yung difference. Slant rhymes ko unpredictable, yung holo rhymes mo meaningless. Puro yan wordplay na komplikado, king ina, bangis. Tapos yung reaksyon ng tao, kahit di nila Nuggets. Gagawin niyang komplikado at nakakalito, pasikat lang tong bata. Tapos pag hindi nyo nag-gets, ang tingin sa inyo, mahina pang unawa. Yung stilo mo, boring, OA ang corny niyan. Lamang ka lang ng onting wordplay kay OG1. Di nyo tanggap? Ako'y mahangin. Saksak nyo sa dibdib nyo. Bagong disenyo ng Lanceta, tatak nyo sa isip nyo. Yay! Laging laman ng berso niya yon. Paano ka tatatak sa isip kung di ka naman memorable? Gusto mo? Tandaan nila? Lance, gusto mo? Tadyakan kita? Dating horrorcore, biglang nag-R&B, napaka-badass. Tong si Jasper, suddenly, nagpaka-just hush.
Hangad mo mag-comeback, ako'y ruthless. Sarap mong i-backhand, sabay suplex. Sa flip top, di na binigyan ng battle to. Mayabang kasi. So, eto na yung comeback battle mo? Walang may pake. Akala mo marami nag-aabang sa comeback mo? Asa ka naman! Mas marami pang nag-aabang sa comeback ni Badang! Gusto kong ipaintindi, kahit mainis o marindi, Lance, wala nang may pake kung bumalik ka o hindi! Nung early days mo sa flip top, dang, namamangha ako noon kapag napapanood, ako'y kinakabahan pa. Sobrang angas mo noon kapag nakakatungtong, kaya inaabangan ka. Ni Sherman! Nung kinumpronta, nakaramdam ng grabing fright. Yung lanseta tumupi na parang pocket knife. Sagad sa kaduwagan, panay papampam lang sa FB friends. Lanseta ka pa naman, pero walang alam sa self-defense. Walang alam sa self-defense. Sa battle, panay, ako pinaka-brutal! Parang tanga. Tapos pag hinamon ng suntukan, sasabihin mo, bata ka pa. Bata ka pa pero masyadong advance. Bata ka pa pero lakas mo mag-drugs. Yung rhyming talaga ni Zaki, no? Ilang beses ko to na-review ko na to sa Sunugan, yung 1 and 2. Ilang beses ko na rin to sinasabi sa mga review ko kay Zaki na yung boses talaga ni Zaki, yun talaga yung nagbi-build up sa mga rhymings niya, kung paano niya dinideliver yung mga last word, no, sa isang linya. Tulad nun, advance, tapos drugs. Advance, drugs, nasan yung rhyme doon? Pero dahil sa kung paano dinideliver ni Zaki, 'di ba? Talaga, nagmumukhang magka-rhyme talaga 'yon. 'Di ba? So ang galing lang kasi nagko-complement kung paano niya dinideliver yung mga lines sa mga words of choices niya, no? Kaya ang galing talaga. Hindi, bata ka pa pero lakas mo mag-drugs. Hindi, batang may amats lagi. Mukha kang lesbianang chubby. Feeling bida. Astang leader. Hindi ka lethal. Ikaw ay little. Kaya kitang abusuhin kahit na bata ka pa. Kaya kitang patulugin kahit nakabata ka pa. Kaya yung excuse mong, bata pa ako eh, hindi na sa aming tatalab. Kasi kahit naman tumanda ka pa, hindi ka pa rin papalag. Okay, round, ang hirap. Ang ganda nung pinakita ni Zaki. Okay, so isa lang siguro yung hinahanap ko sa round ni Zaki, yung mga pamatay niya na haymaker, no? Kasi napanood ko na nga si especially, sige, yung ano na lang, yung laban niya sa Sunugan sa Kumu, yung season 2, no? Yung Kumugan season 2. Kasi doon talaga malakas yung mga banat ni Zaki, no? Doon yung mga haymaker niya. So tapos yung laban niya kay Don Pao, malakas naman yung laban niya kay Don Pao, kaso na overpower talaga siya ni Don Pao. Sa flip top yun, ahon 12, 'di ba? So ayun, round 1 ni Zaki, siguro malakas. Hindi, no, magkaano yun, magkahiwalay yun. Malakas yun. Siguro, naghanap lang ako or hinanap ko lang yung Zaki na napanood ko dun sa Kumugan season 2 na kung saan dun siya nag-champion, no? Hinahanap ko yung mga haymaker na alam mo yung pamatay na linya. Sabi ko nga sa inyo, si Zaki built-in na yan, yung boses niya na ganon, malakas yun, maganda yun, yung skills niya, yung pag-slant rhyme niya, built-in na yan, yun na yun. So kung ano yung ina-expect mo sa isang Zaki, maririnig mo yun. Pero
yung isa pang ine-expect mo, yun yung medyo on off eh. Kasi sa mga battles niya, mga past battles niya na sa flip top, medyo nawawalan na talaga ng mga powerful lines or haymaker si Zaki. Yun yung hinahanap ko na nawala, no? Kasi sa Kumugan season 2 andun eh yung mga haymaker niya. Then pagdating sa flip top, medyo na natatabasan yun. So yun yung hinahanap ko. Then ngayon, aggressive, no? Yung pagiging aggressive niya sa battle, yung slant rhyme, narinig na naman natin yon. Boses niya, nagko-complement talaga yung boses niya kung paano siya mag-perform. Pero yun, kung anong hinahanap ko sa isang Zaki, yun pa rin talaga yung hinahanap ko. Powerful haymakers, effective haymakers, ayun, yun lang naman eh. Yung dalawa lang, yung ano lang na yan, yung linya lang na yan, yung haymaker lang, no? Yung word haymaker, yun lang yung hinahanap ko sa isang Zaki dito. So hindi natin masyadong narinig yung mga ganong linya. Wala, okay, effective yung ibang linya, pero hindi natin masabi na haymaker yon kasi nag-fall yun minsan sa mga jokes, 'di ba? Yung mga solid na haymaker na sumusugat na malalim kay Lanceta, pero yun yung hinahanap natin. Pero unfortunately hindi natin narinig yon kay Zaki. So tignan natin, may rounds 2 and 3 pa naman. Mararamdaman naman natin yun kung mabigat yung bara na yun or what. Pero Lanceta, tignan natin kung maririnig natin kay Lanceta yung hinahanap natin kay Zaki. Tang inang hina nun, tol! Nakakahiya. Nakaitim pa! Para lang makabagay to! Alam mo kung sino pa yung nakaitim? Mga bisita sa lamay mo! Tangina mo. Nakakainis ka sa akin, hina nun. Nag-expect ako malakas, gago. Bagong disenyo ng Lanceta! Sa kalawang magtitik-tik! Hindi ko napapatagalin to para sa lahat ng naiinip! Gusto nyo ng bars? Yes! Huwag kayong mag-alala! Marami kayong maririnig at 2,000 yung ticket. Malamang lahat kayo nag-iisip. Flip top game? Yes! Ay, flip top, sorry. Gago, flip top yan. Isa na namang baguhan! Kaya nga, sino to? Akala ko sinadya niya yung flip top game, pero hindi pala. Yung ticket, malamang lahat kayo nag-iisip. Flip top game? Yes! Ay, flip top, sorry. Isa na namang baguhan! Kaya nga, sino to? Kampiyon daw! Dala niyang titulo. Ba't gaya-gaya ang galawan? Alam nyo na, siya ay anino ko. Yung para-para! Babagalan. Payo lamang yan ng idolo na dapat dahan-dahan lang ng maluma na yung estilo mo. Kaya ano? Batang supot, kupal sa kupal to? Tagasalo ng palubog? Putya ano, paluge? Tamad na to, balat buto. Kung yan ay kuha mo, pre, kapag ako nagpatunog, yun na ang una't huli. Mahangin. Ganun mag-wordplay, tangina nyo. Mahangin, bully mayabang. Pag sinuri, wala yan. At ang best proof sa amin, huli niyang laban. Kaya F you sa akin, newbie ka lamang. Parang chess move, castling, rooking galawan. Woohoo! Ganun mag-wordplay. Bonjing, tangina ka. So, ayun yung sinasabi ko sa inyo na hinahanap ko sa isang Zaki kanina, pero naririnig na natin to sa Lanceta. So, kakaumpisa pa lang ng round ni Lanceta. Tingnan natin. Exciting to, exciting. Kaya pusing mayabang pagkat hawak lang ng MC. Kababayan, kaya pagka-champ niya parang wrestling.
Tatagal kaya pangalan pag nababadat na testing, baka pansamantala ka lang, alak na may betchin. Hanggang home court lang ba to? Alam ko Pasig niyan lungga. Lahat ng bobo na sayo, sa salo sa akin may dura. Tanggal sa trono yung palot na Marlon pag pinamuka. Ama ng Holloway ako, ang bagong hari ng tugma. Mga presong bagong laya, tapos dito nang bubuli. Mga bobo sa kalsada, tapos dito na pupuri. At yan ang kinaibahan ko sa Yuzaki o sa Yuluni. Ako 10 years in the game, hindi pa rin ko nahuli. Gagin, lakas na El Anceta dito. Kasi wala namang mahuli, gago. Pagkat kinanta ka pare, nag-rat ka at snitch. Parang iba ang nangyari. Tadhana nag-switch pagkat ikaw ang nadali. Ganap ka ng bitch, kaya isa kang lalaki na para sa streets. Ngayon siya'y tuta at kuting, nila anigma, at tuwang-tuwa siya tuwing bitch siya sa liga. Kuranyong dapat sundin, iha ng dika, magmukhang puta sa Muslim, Mia Khalifa. Okay. Kasi wala ka namang pinagkaiba sa putang manggagamit. Nasa Manda, nasa Pasig, kung san-san nakasabit. Kinakahiya ka ng Muslim, yun yung katotohanang pangit. Imbis sumamba kay Allah, sumamba siya kay Alari. Kaya panay lap-lap mo sa puwet niya, gamitan parang bading. Kapag kay Marlon siya galit, kay Arik siya maglalambing. Yang dalawang idol niyang pareha, aking pagsasabayin. Ganyan man traitor ang Lanceta, kabilaan ng talimtay. Round 2! Shit. Ang ganda ng ender. Ganyan mag-traitor ang Lanceta, kabilaan ng talim. Fuck! Okay. Sabi ko nga, yung hanap ko sa round ni Zaki is nakita ko or narinig ko, napanood ko sa Lanceta. So, dun pa lang, no, malalaman nyo na yung power at energy power energy na gusto kong makita sa isang Zaki is nakita ko yun sa isang Lanceta. And dun pala malalaman nyo na kay Lanceta ko ibibigay yung round 1. Pero, himayin muna natin to. Ulitin ko lang, yung round 1 ni Zaki, as expected, no? As expected, ilang beses ko na napanood si Zaki sa sunugan, sa flip top, dun pa lang naman, no? Yun at yun talaga ang pinapakita ni Zaki kung paano siya mag-perform. Although may ginamit na bagong meta si Zaki against Plaridel, nag-jokes siya dun, di ba? Pero ang pinaka-effective kasi kay Zaki yung pagiging technical niya, 'di ba, yung pagkakaroon ng mga bar na malulupet. And ayun yung hinahanap ko kasi sa ganung style, sa ganung estilo, doon siya nag-champ, 'di ba? Doon siya nag-champ sa ganung style, doon sa sunugan sa Kumu sa 2, no? Season 2. At ayun, yun yung hinahanap ko sa isang Zaki sa mga battles niya. And sa mga battles niya naman sa flip top, although may mga ganon, pero minsan nagiging dragging, 'di ba? Ngayon, PSP, yun pa rin yung hinahanap ko, yung isang Zaki na bumabate sa sunugan, yung ganong power, yung ganong level, kasi pumapalo talaga yung ano niya doon yung mga haymaker niya, no? Tumatagos yun, sumasagad yun, kaya yun yung hinahanap ko sa isang Zaki. Pero performance naman, yun pa rin, sabi ko nga kung ano yung na-expect nyo kay Zaki, yun yung mapapanood nyo. Pero may mga kulang sa in terms of haymakers, no? Yun yung nawawala-wala on off yun. Then Lanceta, di ko alam kung kailan yung huling panood ko kay Lanceta, hindi ko na matandaan. Sa mga reviews ko, syempre napapanood natin yun, pero yung huling battle mismo na updated, hindi ko na matandaan kung kailan. Pero nagulat ako sa handa niya dito. Yung umpisa niya, powerful, no? Sobrang powerful nun. And sabi ko sa inyo kanina, yung isang
yung hinahanap ko sa isang Zaki is dito ko nakita, dito ko napanood, dito ko napakinggan sa isang Lanceta. And ayun, sobrang daming mabibigat na paratang, na mga real shit, na mga personals ni Lanceta kay Zaki. Tinira niya pa si Arik, tinira niya pa si Looney, 'di ba? So yung ender niya, ganun man traidor ang isang Lanceta. Sa 'di ba? Ang ganda nun. Ano pa? Sobrang naging effective si Lanceta dito against Zaki in terms of haymakers kasi mas bumabaon, mas direkta, mas solid, mas pulido. Yun yung mga terms na napansin ko sa battle. And madikit lang naman to, hindi naman to ganun kalayo, no? Dikit lang kasi sa performance same lang naman sila ng energy, same lang naman sila ng aggression, yung pagiging aggressive same lang. Pinaka nag-separate sa dalawang MC, alam nyo kung ano, haymakers, no? Solid haymakers, ayun yung wala, no? Pero kung pagbabasehan natin is yung performance, same na same yun. Haymakers lang talaga nagkatalo, and I think mas maraming nagland na mga haymakers si Lanceta kumpara kay Zaki sa round 1. So I'll go for Lanceta sa score na 10-9. Dikit lang to. 10-9 Lanceta. Zaki, let's go! Ouch. Nakulong daw kami ni Looney. Grabe ka, mamin. Huwag ka mag-alala, Lance. Malapit ka na rin. Tapos, kung ano dito siya nag-o-addict. Sus! Nag-chat tayo, tangina mo, inaalok mo ko ng push. Ay, gago. Oo, gago. Nung interview, nung sa PSP, putang ina, hindi ako nakapagsalita ng maayos, pinahits ako ng cards. Uy! Oh, gago, nag-snitch ka, di ba? Snitcha na lang tayo. Tsaka ako, para sa streets, at least, kaya ko kahit saan. Ikaw, tangina mo, malaki lang yung chan. Tsaka, gusto ko pa mag-rebat eh. Tsaka ano? Ginaya kita, feeling mo? Di nga. Tangina mo sa akin, wala kang chance. Ikaw, bonjing, ako, konting, ano pa, meron na akong abs, pinang mo. Bonjing! Ikaw pa nagsabi nun kanina, talaga? Ulitin mo. Bagong disenyo yon? Eh, yun pa rin yun sa flip-top mo eh. Gagong puta. Wala, eh, bago ba? Sige, round 2. Napanood niyo yung break it down nila Napanood niyo yung break it down nila ni Looney? Sobrang squatter ng moves kapag nagsasalita. Nag-e-explain pa si Loon, sumasabat ka bigla. Pinuna niya yung mga wordplay ni Unico. Maselan pala to. Pinuna-puna mo pa si Unico, eh parehas lang kayo. Pinuna niya daw si Unico para mag-grow. Nasa wisyo ka ba? Pinuna mo si Unico para mag-grow? Bakit sino ka ba? Tangina mo, bida-bida! Di ba dati kang bata ni Tukel? Ano natutunan mo doon? Magamit ng tama yung tutor? Totoo naman, di ba? Ano, Lance? Kwento ko pa ba? Lance, anong feeling na yung mentor mo tanga? Willing kang mag-dick ride para ma-meet yung mga needs mo. Dating best friend ka ni Invictus, ngayon bitch ka na ni Nico. Si Invictus din ang masakyan yung trip mo, kaya umiwas. Kaya no choice ka kundi dumikit sa Nico, parang knee-pads. Woohoo! Nico, parang knee-pads. Shit, ayun. Ganda ng laro niya doon. Unang wordplay na narinig ko kay Zaki sa battle na to. Nico, na si Nico, si Akata, tsaka Nico na tuhod ko.
Tas knee pad, alam nyo naman yun na ginagamit yun sa quarter, no? Sa basketball. Yun, galing. Tumikit sa knee ko, parang knee pads. Simple lang. Pag may misunderstanding sila ni Nico, may penalty sermon. Pag lobat na lobat siya, bigla siyang tinitherapy session. Iniwasan ka na ni Invictus, kaya may bago ka ng right hand. Mula nung iniwasan ka ni Invictus, ayun, nakaabot siya ng finance. Gusto nyo ng mas maselan pa na topic? Pag-usapan naman natin yung problema niya kay Arik. Masama loob kay Enigma, kaya palagi na siyang bad vibes. Sumama loob kay Enigma, kasi yung talent fee niya 1.5. At least nga covered na yung pamasahe mo. May pang FT pa yun. Oo, maliit yung 1.5, pero para sa bobong gaya mo, pwede na yun. Alam mo kung bakit 1.5 lang binigay ni Enigma? Kasi nga 1.5 lang halaga mo sa paningin ni Enigma. Napakarami ng reklamo ng basura na yan. Napakarami mong reklamo, tas banu ka naman. Kung ako si Enigma, alam nyo anong gagawin ko? Yung mga MC'ng taga-Olonga po, ipababaril ko. Dapat sa Olonga po, bagsakan ng bomba parang pambobomba dun sa Ukraine. Yung mga MC'ng taga-Olonga po, habang buhay nang nasa bottom of the food chain. Shit. Wala kang ambag sa laro, baka nahihibang ka. Kilala kayo bilang bano o ba't nagdidiman ka? Meron ka na bang kumpletong skill set? Dahil ba sa'yo tumaas yung sales ng ticket? Nag-e-enjoy ba yung mga tao pag napapanood ka? Galing. Sinusundan ka ba ng mga paparazzi kahit saan ka magpunta? Shit! Hindi naman, di ba? Reminder lang yan, gago. Kailangan mo ng reality check kasi entitled ka masyado. Lagi ka na lang Galing. nagpapabida sa madla. Di ba binigyan ka sa kumo, mataas yung TF tapos di ka naghanda? Antigas ng muka! Napaka-chipipay naman. Gusto mo malaki yung TF tapos mag-freestyle ka lang. Binayaran ka tapos di ka naghanda. Wala sa ayos mag-isip. Kung ako yung organizer, kakaltokan kita pagkatapos ng event. Diyan, nilawayan na kita. Bitch kita eh. Sa battle ka nagkalat, hindi nag-rehearse, ang dami na buwisit. Pinatunayan mo lang sa lahat na di mo deserve ang malaking TF. Powerful. Pag-usapan naman natin yung ate mong bitchy. Balita ko, dati daw siyang dancer ni Willie. Sinasayawan niya si Willie ng dubi-dubi-dok-dok. Ginigiling niyang mabuti yung buti niya na top notch. Tapos kinantot ni Willie gang yung buti niya ma-fuck up. Yung mga contestants, binibigyan ng jacket. Pero yung ate niya na willing magpagamit malamang palihim na binibigyan ng budget. Totoo yan lahat. You can check it online. Nagpasibak yung ate mo para sa Cherry Mobile. Gago. Ano, masakit? Bumigat atake ko? Masakit ba na madama yung burikat na ate mo? Tangina, lakas ni Zaki dito. Look at him! Emotional! So na-offend ka dun sa ate mo, edi yung mami mo naman. Di ba yung mama mo, nagwo-work sa abroad? Full-time singer, tas yung sideline, tagalunok ng tamod? Sabi mo, singer ka niyang job. Yung pala, stripper siya sa club.
Masaktan, gago. Sigurado tong masasaktan sa bara kong nasty. Yung mama mo nilalagyan ng $1 sa panty. Mahirap maging TNT. Tumal ng kita. Kaya napilitan siyang sumubo ng BBC. Yun ang balita. Airmats mo nagturo sa'yo ng manners, hygiene, basic life skills, tsaka respect sa may edad. In short, Airmats mo humubog ng iyong personalidad. Sana nag-gets mo na yung punto at abot mo na. Lanseta ka nga kasi dahil sa pok-pok na hulma ka. Shit. Bitch yung ate mo, bitch yung mami mo, at sa kanila ka nagmana. Hindi na rin matatanggi pa. Alam mo kung bakit? Kasi bitch ka rin, kagaya nila. How do, Lanseta? Okay, powerful. Nakita ko na yung dating Zaki. Dikit-dikit yung mga haymaker nun. Ayun yung hinahanap ko sa isang Zaki. So, kaso, alam mo yun, yung hinahanap ko sa isang Zaki nagpakita na sa round 2. Kaso nga lang, dahil sa narinig ko yung round 1 ni Lanseta, parang kahit na marinig ko or kahit narinig ko na yung Zaki na hinahanap ko na kagaya nung mga battles niya dun sa Kumugan, parang hindi pa rin yun enough para matalo yung isang Lanseta kung magbe-base tayo dun sa naging performance ni Lanseta dun sa first round niya. Kumbaga, yung first round niya, yung second round ni Zaki, pinower scale ko sa kung ano yung pinakitang performance ni Lanseta sa round 1. So, 10 points ko yun, 10-9 ang score ko sa round 1. Kaso, pagdating sa round 2, pinakinggan ko yung round 2 ni Zaki. At ito, masasabi ko na ito yung hinahanap ko sa isang Zaki, no? Yung mga haymaker na mabibigat, mga powerful punches, ito na yung hinahanap ko Zaki. Kaso nga lang, nung tinapat ko siya doon sa performance ni Lanseta sa round 1, feeling ko hindi pa rin enough, no? So, tignan natin. Nahirapan ako kasi kanina sa round 1 hinahanap ko yung Zaki na napanood ko sa Kumugan, pero ngayong round 2 parang feeling ko ito na yung Zaki na napapanood ko or napanood ko nung Kumugan, kasi andito na yung mga haymaker niya na mabibigat eh, 'di ba? Andito na. Kaso nga lang nung nagpakita na yon, parang feeling ko hindi pa rin enough. So I need more. I want more para kay Zaki, no? Let's see pero mas lumakas si Zaki dito sa round 2 kumpara sa round 1. Pero tignan natin kung ano yung balik ni Lanseta dito. May hirapan ata ako lalo dito, pero tignan natin kung anong Lanseta yung mapapakinggan natin. Holy motherfucker shit! Dinamay pa yung ate ko! Yung dancer ni Kuya Well! Galit ka lang kasi patay na yung ate mo, binomba sa Israel! Aray! Pero bago Hindi ko alam kung totoo yun ha, pero rebat, basag. bombahin ang bomba, ate mo binomba sa Israel! Aray, wasak talaga. Pero bago bombahin ang bomba, binomba ng burat! Galit lang siya sa ate ko nagsasayaw sa TV dahil yung ate niya na Islam nagsasayaw sa club! Woohoo! Yun ang boom tarat-tarat! Wala. So, sinasabi ko sa inyo yun, diba? Ayun na, nagrebat si Lanseta at natunaw talaga yung round 2 ni Zaki. Pero di pa naman tapos to. Rebuttals pa lang naman yon. Tignan natin kung anong returns, ano yung laman ng round 2 ba to or round 3? No, hindi ko na matandaan kung anong round na to, pero tayo na malupit. Naamay mo yung mami ko, ha? Eh kung idamay ko naman yung makina mo, kantutin ko sa
Kantutin ko yung mag-ina mo sa harap ng mag-ina ko. Tandaan mo! Yun ang gusto niya! Kantutin ko yung mag-ina niya sa harap ng mag-ina ko. Tandaan mo! Si Senyor Aguila to! Wala silang seta dito. Kahawig ni Jiro, kahawig ni Bikos, pati ni Kim Jong-un, tang ina! Bikos! Kahawig ni Bikos, tang ina! Oo, maraming kahawig pero sa estilo mag-isa! Mr. Baby Jack! Ano yan? Yan ba yung pangalan mong gamit sa kulungan? Nilagyan mo lang ng aparel para kunwari gamit ka sa kasuotan? O yan yung pangalan ng anak niya na kanyang pinagkukunan? Pwes ganap nila nakunan. Kung siya Baby Jack, ako yung Papa Jack sa may sinapupunan! Papa Jack, tang ina. Papa Jack sa fuck. Hindi! Idiretso na natin sa round 3 para tuluyan ng mawasak tong mayabang na si Saki. Undisputed sa sunugan tapos sa flip-top 1-3. I-expose naman natin yung nagpapanggap na top G. Dating user, naging pusher. Seller ka, di ba? Kala ko pumapaldo basta call center lang hiya. Ngayon mo sabihin sa akin, ikay better tang ina. Tandaan mo at one point, naging getter lang kita. Ngayon, scholar siya ni Andrew Tate sa Hustlers University. Sa Soya Army, bitch ka! Kay Tito Boogie, Bebe 3. Galawan mo pang small dick, binubuling entity, alpha male, aka zero pussy energy. Kaya yung boplak sa mga podcast, nagwawalin out, always criticizing women that you know nothing about. Nagpapanggap pa na mata pobre just for fucking clout. Kung talagang may pera at pusi ka, shut your fucking mouth! Gagi. Shit. Puro ka dada, parang bakla. Akala mo ang lupit. Mga namamanghalang sa'yo, mga kagaya mong tulig. Wala naman naghahanap pag walang laban o gig. O champion ka ng sunugan. Ano yan? Amateur league! Ooh. 4 na laban, 200K. Wala tong mapakitang yaman. Walang sasakyan, tsaka tahanan. Paano ka papaniwalaan? Kahit yung tito mong si Med Mesaya, isinasantabi ka lamang. Mas pinili si Jay Mara kasi di ka mapakinabangan. Gago, panalo sila sa Awit Awards kung di mo pa nabalitaan. Kahit Morobits ka, yan yung hindi mo talaga pwedeng maiyabang. Mukhang susubo ng burat, kapalit ng kasikatan. Ano, Phoebus, masaya ka? May bago kang pagkakakitaan? Questionin mo yung mga yes men mo, bakit di ka dinediretso? Yung unfair na treatment sa'yo ng mga liga, tila sinisikreto. Tinatapat ka sa mid-tier, sa ilalim ng poster, ipepwesto. 2-time champ ng sunugan sa flip-top, di nire-respeto. Yikes. Tila si Sir kinakapos, makaangat sa bottom lowest. Sila Mista pinapatos para madama mo yung progress. Bilang preacher, ikay bastos, malakas lamang tong bumoses. Di ka leader, ikaw ay boss ng mga kasama mong tulongges. Galing nila seta dito. Mga sinungaling at saka mga hipokrito, ba't sa akin hinarap? Kung saan kinarni ko, libo-libo, kaya hindi sapat, kulang hinain mo dito, iho. At kahit idagdag mo yung iyakin na si Unico, wala ring binakbat. Zaki moves! Tangina, walang kalabyan pag veteran ka. Bawal yung basta-basta, hindi yung pwedeng wak ka. Ako 2 taon na wala, nagle-level up pa. Ikaw 2 buwan ka lang mawala, irrelevant na! Shit! Tangina. Katangahan niya litaw, kalaban ulo ng abo. Manggagaya ng bitaw para lang magtunog palo. Pagtakpan man yan litaw hanggang sa sunugan abo. At laksan man kanyang sigaw, laman ng bulungan ako. Grabe, men.
fuck. Sabi na nga ba, mahirapan ako lalo eh. Round 2 pa lang pala yun, no? Round 2. Ang hirap. Ang hirap. So, umpisahan natin. Okay, nasabi ko naman na yung kay Zaki, no? Lanceta. Nahirapan ako kasi fuck. Sige, game. Lanceta. Kung ano yung pinakita ni Lanceta sa round 1, ayun din naman yung nakita natin sa round 2. Medyo slow start lang. No, yun. Okay. Nakakapag-generate na ako ng mga sasabihin. Okay. So, round 1 ni Lanceta, powerful talaga yon. Dikit-dikit talaga yon. Sobrang aggressive, sobrang bigat ng mga paratang niya doon. Round 2 ni Lanceta, rebuttals. Then pagpasok niya sa retens niya, malakas yung rebuttals malakas yun. Pagpasok sa retens, slow start. Then after ng first half, yung second half, andun na yung mga siksik na linya, mabibigat na punto. So naging slow start man si Lanceta. Para sa akin, nasa gitna yung slow start niya kasi nag-start nga siya sa rebuttals, which is na nakapag set agad si Lanceta ng mataas na energy or mataas na momentum kasi naging effective yung rebuttals niya. So pagpasok ng retens, even naging slow start yon para sa akin, hindi naging dragging kasi nakapag-generate nga or nakapag-execute nga si Lanceta ng maayos or magandang rebuttal. So yun yung naging pondo ni Lanceta sa round 2, na hindi maging dragging or hindi humatak pababa yung performance niya dun sa round 2. Then pagdating nga nung after niya sa first half niya, dun na ulit yung mga mabibigat na suntok sa second half ng round 2. Kaya para sa akin, nasa gitna yung sabihin nating slow start niya, 'di ba? Then Zaki, sabi ko nga ito yung Zaki na hinahanap ko, pero kung ikukumpara ko yung round 2 ni Zaki dun sa round 1 ni Lanceta, feeling ko hindi pa rin enough yun or hindi yun pantay. So ayun, magkaiba sila naging atake, no? Si Lanceta sa round 1 start to finish strong Si Zaki naman sa round 1, ang start niya okay yung start niya, pero nakulangan naman ako sa mga haymaker niya. Then pagdating sa round 2, andun yung mga haymakers ni Zaki. Kaso pagdating ng round 2 naman ni Lanceta, rebuttals, slow start, then boom. So nahirapan ako sa round 2 kasi round 1 binigyan ko ng 10-9. Yung Zaki dito kasi para sa akin, kahit na ito yung Zaki, sabi ko nga sa inyo, kahit ito yung Zaki na inahanap ko. So nasabi ko to kanina, baka sabihin nyo kasi ngayon ko lang sinabi to. Nasabi ko to kanina na kahit ikumpara ko yung round 1 ni Lanceta dun sa round 2 ni Zaki, pero feeling ko hindi pa rin yun enough or hindi niya na hit pa rin or hindi niya pa rin natapatan yung isang Lanceta dun sa round 1 sa pinakita niyang performance sa round 2. Sana naiintindihan nyo yun. So dun pa lang alam nyo na kung ano yung magiging score ko dito. So it's a 9 pa rin para kay Zaki kasi pinagtapat ko nga yung round 1 ni Lanceta sa round 2 niya. Even ito yung Zaki na hinahanap ko, pero ko hindi pa rin yun enough para tumapat dun sa Lanceta Then pagdating sa round 2, slow start si Lanceta. Sabi ko nga sa inyo, nakapag-generate lang siya ng power, ng energy sa rebuttals niya, pero sa pag-execute ng first half medyo slow start, pero pagdating sa second half andun pa rin naman yung palo. So itatabla ko yung round 2, no? Pasensya na, pero I need to make it a tie kasi I can't decide. Ayun, round 2 tabla muna kasi mahirap ayokong ibigay kay Zaki dahil sa ganong performance lang na sinabi ko nga na hindi pa rin niya na tapatan yung naging performance ni
ni Lanceta dun sa round 1. So even ito yung pinaka hinahanap ko sa Sasaki, hindi pa rin yun natapatan. So it's a 9, ina 9 ko pa rin siya. Then Lanceta, ayoko rin naman ibigay kay Lanceta kasi nga may flaws ako nakita na naging slow start siya sa pagpasok ng returns niya, 'di ba? So ayun yung nakita kong description sa dalawang rounds ng dalawang MC. So ang hirap mag-judge sa pangil. Maubusan ka na sasabihin. Hindi iba siya dun sa judgment ko sa Motus, sa Sunugan, sa FRBL, sa Pulo, sa Flip Top, iba eh. Dito sa PSP parang mauubusan ka na sasabihin kasi kulang, 'di ba? So tangina, mind blowing. So tabla yung round 2 para sa akin. So 10-9 tapos all 9 sa round 2. Binabaan ko si Lanceta kasi nga round 1 niya flawless eh. From start to finish strong, then round 2 mabagal, slow start. So binabaan ko ng 1 puntos, although malakas talaga si Lanceta dun sa round 2, pero para sa akin yung konting flaws na yon makikita importante yun sa akin. So tabla sa 9 points, so 18-19. Round 1 Lanceta, round 2 tabla. Sa score sheet lamang din si Lanceta ng 1 point. So round 3, let's go. Round 3, Saki, let's go! Baka sabihin nyo dapat binigay ko kay Lanceta yung round 2 dahil sa rebattles Pwede ko namang gawin yon, no? Pwede kong gawin yon na bibigay ko yung round 2 kay Lanceta dahil tinunaw niya yung halos parang ilang siguro yung kalahati yung second half ni Zaki, 'di ba? Dahil sa rebattles niya dun sa boom tarat-tarat ate binomba ng Israel, 'di ba? Pwede ko ibigay. Kaso nga lang kung ang preference ko kasi kung malakas yung rebattles mo, dapat yung pagpasok ng returns mo malakas din, no? Kasing lakas din or papantay dun sa kung paano mo tinapos, kung paano mo inumpisahan at tinapos yung rebattles mo. Kaso nga lang anong nangyari, hindi kasi naging ganun ka lakas yung naging start ni Lanceta sa returns niya eh. Kaya yun, hindi man naging totally dragging yon, pero kitang-kita yun na naging slow start talaga papunta dun sa climax ng round 2 niya. So ayun yung pinaka explanation ko, no? Kasi baka sabihin nyo kasi na dapat binigay ko na kay Lanceta yung round 2 dahil sa rebattles. Nakita ko naman yon, pero yun nga yung opinion ko. Sana naintindihan nyo yan. Nagpapanggap daw akong mayaman. Nagjo-joke ba to? Kaya ako nga tinanggap yung battle na to eh. Broke ako. Gago, parehas lang tayo, tanga. Tsaka, ano nire-rebut pa ako eh. Ano yung sinasabi mo? Doon sa tito ko? Sinasantabi ako? Tito Med, ikaw sinasantabi mo ako Ay akong rektahin yan, wala nang pabibot pahapyaw. Hindi ako active sa Moro Beats kasi may sarili akong galaw. Tsaka si Jay Mara yung pinili. Siyempre, mahal niya yung Pilipinas eh. Hindi ko na gets pero mukhang malakas yun kasi ano bang meron kay Jay Mara? Wala akong alam sa movement ng Moro Beats eh. So sayang na-hit niya yung audience yun, pero ako parang wait, na-curious parang ganun. Saka tangina nito, ang dami sinasabi, ang kulit. Pag nawala daw ako ng 2 months, irrelevant na, gago. Baka nakulong na ako ulit. Months lang, men, ganun na ako mag-rebat. Eto, ilang taon na to. Wala pa rin, di ba? Pagtapos ng round niya na kagad. Walang rebattal. O, di na ako magra-rhyme para mag-gets nyo kung gaano kabanong talaga tong hinihiyawan nyo Yow! Si Lanceta sa akin no match. Tung dapat nag-forfeit na sa aming combat. Tung bonjing na laging lobat, malakas pumudrip ng Dunkin Donuts. Mataba na maliit parang umpa-lumpa.
Matakaw ka pa rin kahit palung-palu ka. Batang laging naka-hits kaya may problema at ubisto. Kahit laging naka-speed, mabagal ang metabolismo. Dapat testing mo mag-gym para healthy ka at fit. Saka ka-FT mo at drinks kaya yung ethics mo nag-shrink. Matakaw na biek, kakasyabu at kakalamon mo, wala ka ng lieg. Pero dapat mo yang i-celebrate. Ako'y di na nagjo-joke. Pag lumabang ka ng MMA, putya, mahirap kang i-choke. Sa ating dalawa, ikaw ang better artist. Tang ina mukha kang Teletubbies. Kupal ka na Famor. Yung matabang to, kulang pa sa flavor. Hindi niya na-gets? Matalas yung lanseta pag kailangan ano daw? mag-slice ng... Matabang to, kulang pa sa flavor. So, ewan ko kung ano yun. Ewan ko kung tama ba yung naisip ko na about doon, pero huwag na natin sabihin. Hayaan na natin comment section yung magsalita. To, kulang pa sa flavor. Hindi niya na-gets? Matalas yung lanseta pag kailangan niyang mag-slice ng cake, pero pumupurul bigla kapag kailangan ng mag-cut ng weight. Para bumaba yung timbang mo, dapat yung diet mo fruits. Kailangan mo banana. Sakto yung misis mo, saging yung boobs. Yung susunod, mas personal, kaya baka magtampo ka. Balita ko, 19 ka pa lang, tas yung anak mo 3 na. 3 na agad? Magpaawat naman. Anong plano mo, Lance? Gagawa ka ng gang? Gumawa ka ng 3 bata kasi addict ka na father. Paglaki ng mga bata, gagawin niyang runner. Isipin mo yon, sobrang aangas ng verse mo, tol, tapos di mo alam yung birth control. Si Lanceta, marunong tumutok, marunong tumusok. Ang problema lang, hindi na siya marunong humugot. Sinira mo yung buhay ng GF mo, alam mong real shit yan. Nag-aaral ng mabuti yung GF mo, ginawa mong teenage mom. Makakakuha pa sana siya ng lalaking mas better, yung tipong pwede i-flex, kaso binuntis mo na binuntis, kaya napilitan siyang mag-settle for less. Alam mong totoo yung sinasabi ko, kaya yung guilt mo nandyan. Di pa siya nakakapag-recover sa postpartum, putya, buntis na naman. Alam niyo kung anong karime ng pangil sa pangil? Oh! Family planning! Paano naging Iba talaga? May libre ka sa aking counseling. You can thank me later. Hitmaker ang pangarap niyang maging, ang kaso naging baby maker. Napansin ko sa mga inchik na to, agresibo kayo sa pag-aanak. Porket nagka one-child policy sa China, dito kayo nagkakalat. Pabayang magulang, panay batak ng droga, tapos yung mga anak, ipapaalaga sa lola. Natatawa kasi totoo eh. Mas inuuna pang humithit at batak, tumikim ng alak kesa bumili ng gatas. Oo na, Lance, kasing galing mo nang mag-rap si Eminem. Pero masakla, pandinidede ng anak mo, Energen. Energen. Nung lang tubig, di ako nag-choke ah. Kakupalan niya ay labis. Pag hindi niya masuutan ng diaper yung anak niya, bigla niyang minahagis. Diaper! Hagis! Shit! Magulo na ata takbo ng isip mo, kaya dapat nang malekturan ka. Pinagyayabang niya palagi sa battle na 3 na yung sinusustentuhan niya. Porket nalibre niya ng zesto yung mga bata, sobrang proud siya.
Porket na libre niya ng zesko yung mga bata, sobrang proud siya doon. Lance, ang pagsusustento sa mga anak, normal lang yon. Tangina mo, nahihibang ka na. Balita ko sa sobra mong gipit, nang i-scam ka na. Gusto mong pumaldo? Para di ka naman goyo? Yung isa mong anak, ipa-auction mo kay Toyo! Gago. Malagim yung sasapitin ng anak mo doon. What a shame. I-display nila yung anak mo doon. Naka-frame. Kawawang mga kids. Yung tatay nag-addict. Nag-anak ka ng 3 kahit hindi mo naman kayang ibigay ang mga needs. Lalaki yung mga bata na mahirap ang life. Hindi nila mararanasan na mabilhan ng bike. Nagkaanak ka kaagad sa age na 17, tapos wala kang ginawa kundi mag-share ng memes. Kaya anong alam... Nagkaanak ka kaagad sa age na 17, tapos wala kang ginawa kundi mag-share ng memes. Kaya anong alam mo pagdating sa parenting? Porket nagkaanak ka ng 3, akala mo ang bangis? Nanghihingi ng atensyon yung anak mo, hinahataw mo ng walis? Ano, kala mo kupal ka na? Mas delinkwente ako. Sana mamaya, pagbiyahe nyo pa uwi, maaksidente kayo. Gogo. Round 3, Lanceta, Tang ina. Ito na naman. Tang ina, ang sakit naman nun. Ender na lang, ganun pa. Hindi ko in-expect na magiging ganun yung ender ni Zaki. Akala ko mabait na eh. Akala ko biglang liko eh na sana mamaya pag-uwi nyo makauwi kayo yung ligtas. Akala ko ganun yung magiging ender, kaso tinuloy sa sa brutal eh. No? So ayun, all 3 rounds ni Zaki, para sa akin consistent naman siya. Nag-fall sa jokes yung most of his lines sa round 3. No, most of his lines sa round 3 nag-fall sa jokes. Yung round 1 may mga jokes din doon, pero round 2 yun talaga yung pinaka-solid para sa akin kasi dikit-dikit talaga yung mga powerful haymaker doon, mga mabibigat na punto, no, about dun sa ate, sa nanay, 'di ba? So round 2 is strong, the strongest round for Zaki. Pero pinaka-entertainment na round ni Zaki is yung round 3. Sobrang solid na. So tawa ko ng tawa doon. Effective talaga yung mga jokes niya. Then ayun, consistent. Kung ano yung pinakita ni Zaki sa battle na to from round 1 to 3. Ayun naman yung nakita natin, no, sa every round, no. Kung ano yung pinakita niya sa round 1, nag-evolve sa round 2, pero konti lang, hindi pa enough. Then round 3, ganun pa rin. So consistent na performance, malinis na performance, delivery, performance, yung boses, sobrang nagko-complement talaga kung paano nagpe-perform si Zaki, kaya props sa kanya doon. So ayun, wala na akong ibang sasabihin doon. May mga effective lines, may mga hindi, pero sa round 3 most of his line talaga effective kasi nag-fall yun sa jokes. So solid na round, solid na battle para kay Zaki. All 3 rounds bibigyan ko to ng 9, no. Bakit hindi ko sinampo or hindi ko wala akong round na 10 points para kay Zaki? So simple lang. Ito lagi ko to sinasabi sa inyo. Once na nag-score ako ng 10 points sa isang round or sa isang battle, yun na yung magiging basehan ko, no. Kahit balikan nyo yung mga past reviews ko, nagbe-base talaga ako sa 10 points kung saang round ko binigyan, no. Halimbawa, tulad nito sa battle na to, binigyan ko ng 10 points si Lanceta sa round 1 kasi yun, para sa akin sobrang solid, sobrang lakas nun. So para sa akin dapat maging ganun ka-powerful yung 10 points na score, no. Then yun, kaya kung bakit nagtatanong kayo bakit hindi walang 10 points kay Zaki, para sa akin kasi sa all 3 rounds niya, sa bawat round na yun, walang lumevel dun sa round 1 na pinakita ni Lanceta. So kaya hindi ko kayang i-perfect yun, no? Kung 10 points ko yung round 2 ni Zaki, na yun nga yung pinakamalakas para sa akin, kung ikukumpara natin yung round 1 and 2, hindi pa rin eh, di ba? Mas malakas pa rin yung round 1 ni Lanceta doon. Kaya 999
muna kay Zaki. So Lanceta, tignan natin sa round 3, pero round 1 malinaw yun, Lanceta yun. Round 2 tinabla ko yun. Round 3 9 points para kay Zaki. So 27 si Zaki dito sa battle na to. Merong 19 si Lanceta. So it's an Lanceta needs na 8 points to tie, 9 points to win, no, and or 10 points to dominate the battle. Lanceta, let's go! Ito na naman! Tangina talaga. Pati yung anak ko, dinamay mo sa letra? Wala kang pakialam kung buntisin ko yun palagi dahil meron akong pera. Nagsiselos lang to kasi isa to sa tamod ni Lanceta. Kung ako si Francis M, ikaw si Francesca! Tangina mo? Proud ako sa anak ko! Kasi kumpleto yun sa pangangailangan pati sa pag-aaruga! Ikaw hindi mo ma-post yung anak mo kasi hindi mo kamukha! Ano anak, paglaki mo, panoorin mo to kung paano kong binadibag tong hayop na to. Ganun lang kadali mag-rebat. Lahat ng tao nagre-react. Hindi ko na nga kailangan labanan ka. Gusto ko lang pag malaki yung bago kong Travis Scott. Kala mo, Holo versus Lantrine? Laban talaga? O sige na, yung Holo ko naka-rhyme. Bawat kataga. Ikaw, para kang konyo pag nag-Slantrine. Para kang bakla. Ayoko ng ganyan. Pasahalata. Utang inan to, walang magawa. Pinapapasok pa ako sa gym. Napapasok pa ako sa gym niyan. Ulul, pumapasok ka lang para yung mga nagbubuhat na paminta doon, iyong matignan. Macho ka lang tignan. Huwag sa kanyo magpalinlang. Kasi parang droga pa rin yan. Alam nyong panalo ang bigayan pagkasobra sa timbang. Alam mo yun kasi pusher ka dati. Kung di nyo alam, si Zaki, pangalan niya Ransom. Dati, kung wala kayong ideya. Change name! Parang tropa mong hustler na mainit sa pideya. Legit, gago. Sino yun? Putang ina mo. Ngayong kalaban mo dito, adik na chinito. Itong kalaban ko, mukhang half-breed na Palestino, kailangan ka sa Israel, ba't ka nang dirito? Putang inang yan. Ano ka ba? Pakistan o Afghanistan? Ba't amoy kang masala? Magaling ka raw mag-rap ah! Gawan mo akong shawarma! Ay, gogo! Nung una na-slow ako pero grabe. Magaling ka daw mag-rap Gawa mo ako shawarma. Akala ko rap na battle or rap na kanta, pero mag-rap pala shawarma. Shit. Tunaw. Magaling ka raw mag-rap Gawan mo akong shawarma! Lakas nun. Lakas gagi. Oo, parehas tayong sumisigaw. Pero nakakairita yung ingay niyan. Yan daw yung champ ng sunugan. Ngayon binabadibag ng freestyle lang. Ooh! Yucks! Alam mo ang problema sa'yo pare? Akala mo ang taas mo na. Pero mas mababa ka pa sa Travis Scott ko. Akala mo pinaghirapan ko ang aking nakukuha? Oo, naka-Travis Scott ako! Salamat kay kuya! Love you, kuya. Hindi, yun nga, ganun lang din kadali, tol. On the spot lang. Ginagawa ko to every day.
inisipin mo, pre-style lang kita dito, mananalo pa akong 30K. Oh! Anyway, dahil puro champion yung tinatapot mo sa akin, ibigay mo yung mga hamon ng hamon. Pre-stylean ko lang si Don Pao, sa akin baon na baon. Ito binibasic ko lang si Zaki, ngayon lamon ng lamon. Susunod mo si Batas na para back-to-back champion. Kasi gusto ko, tunay na kompetisyon, hindi views. Wala akong pake kung malaking TF o yung mga paligan yung mysterious. Total, yan din naman daw talaga yung pinaplano ng hayop na si Phoebus. Kung puro champion lang ihahain mo, ibigay mo si Invictus. Woo! Parang ang dali lang nito. Gusto mo tumai ako dito para lang talagang grabe? Napakaangas mo pare. Subukan mo kaya yung ginawa mo kay Romano Gayon dati. Tandaan mo yung huli kong binalaan, alam mo nangyari. Huwag kang magsigasi-gasi dito. Alam ni tito mo kung ano yung kaya kong gawin. Ikaw naggaganyan-ganyan ka lang, pumapasok ka sa gym para pagtakpan mo na isa kang Muslim na bading. Ayos yung freestyle ni Lanceta, ha? Hindi nagmumukhang freestyle yun. Hindi nagmumukhang freestyle. Sige na, time na! Tangin na yun! Judges! Gago, ang angas ng freestyle ni Lanceta. Hindi ko akalain na freestyle yun, no? Kung hindi niya pa sinabi na freestyle yun, hindi ko malalaman na freestyle. Pero tangin na, alam mo yun, yung real talk yun, may pagka-real talk yun na sinabi niya na nag-freestyle ako dito pero tinatalo ko itong back to back, ay, champion ng sunugan. Burn, putang ina. Ang lakas nun, lalo na yung ano, yung magaling ka daw mag-rap pa, gawa mo ko shawarma. Oh, shit! Fuck. Pasensya na Zaki, pero yung round 3, even freestyle yon, kay Lanceta na nga nanggaling yon. Pero para sa akin hindi siya nagmukhang freestyle. Feeling ko may mga lines na nahugot si Lanceta doon, tapos ina-adliban na lang niya. And sobrang effective, no? Sobrang effective, yes. Pasensya na, pero well prepared si Zaki, pero grabe, ibang level yung round 3 ni Lanceta. And para sa akin ayun pa yung pinakamalakas na round niya. Sobrang effective nun, grabe. So, ayun. Round 3 itself, yun na yung pinaka nag-explain sa lahat, no, kung gaano nabaliw yung crowd doon, kung gaano kalakas yung mga binitawan ni Lanceta sa round 3. Yun at ayun din talaga yung nakita or napansin natin. Galing na. So, round 3, para sa akin, is a perfect 10 para kay Lanceta. Sobrang ganda nun. Ang ganda ng mga hugot niya na freestyle. Ang ganda niya mga adlibs niya. Ang ganda ng execution. Basta, ang ganda. No? Even na spit ni Zaki yung ratings niya. Yung freestyle na tinapat ni Lanceta doon, ibang level yun. Kaya, para sa akin, ibibigay ko pa rin kay Lanceta sa score na 10 points. So, okay. So, ayun. 999 para kay Zaki. So, isa 27 points. Then, merong tabla sa round 2. Tabla yung round 2, diba? So, isa 10, 9, 10, 29. So, 29 to 27 points. Round 1, Lanceta. Round 2, tabla. Round 3, Lanceta. So, 1 and 3, Lanceta, yung vote ko. So, hindi na nga natin sinasama yung judges dito, no? Pero, pinapakinggan pa rin natin kung anong score. So, let's go. Sa meeting room, let's go. Pangil sa pangil, Zaki versus Lanceta. Kung nagustuhan niyo yung battle na yun, lahat tayo magsigawan, no? Grabe, panalo tayo sa sigawan ng dalawa. Ang boto ng hurado na magkakamit ng 30,000 pesos na bonus, 5-0, magingay para kay Lanceta. Ang lakas kasi talaga nun. Deserve. So, ayun, di na natin sasama yung judging kasi pinapanood ko na siya by my own, no. Natuwa lang ako kasi habang pinapanood ko yung
na uploaded na yung Akata vs Pistol, 'di ba? So hindi na rin natin sinama yung judging doon, pero natuwa lang ako kasi kung ano yung naging judgment ko doon sa Akata vs Pistol, ayun din yung narinig ko sa mga live judges. Kung may time kayo, panoorin niyo yung review ko doon, then panoorin niyo yung judges explanation. Natuwa lang ako kasi may mga kapares ako doon, lalo na yung kay Price Tag, na sa pagkakaalam ko tinabla ko yung round 2, 'di ba? So tinabla ko yung round 2 at ganoon din yung nakita nila Price Tag, yung ibang judges doon sa laban na yun, no? So happy ako kasi may mga kapares tayo kahit papaano sa ganitong level na ng battle, kasi ibang level na to, PSP na to, ibang level na yung mga battle MC na sumasalpak dito. So para sa akin, happy kasi kahit papaano may naging kapares tayo sa ganitong level ng intensity, no, ng battle dito sa Pinas. So happy. Okay. So ayun, di na rin natin sasama yung judging dito. Papanoorin ko na lang siya by my own. So kita-kits tayo siguro Jonas Andy G or Badang K-Ram, depende kung ano yung mas matripan ko, or Poison 13 versus Rapido, depende, 'di ba? So tatlo na lang naman 'yan. Depende na lang 'yan. So ayun, kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.